Father, sabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before the confidential fund. Pero pa, sir, kasi baka yung confidential funds ito will concern national security. Paano kung ma-divulge yung mga sinasabing code names? Hindi po ba dapat ang national security will be first and foremost before your accountability? Tama. At ito yung dapat nilang ipaliwanag sa tamang plataforma. Ba itong si Father, itong bulaang propeta na nagpapanggap, okay, na sugo ng Diyos, bumabatak yan. 16 years, 17 years, na gumagamit ng durgation yan. Actually, wala nga tayong kasiguraduhan na tumigil na sa paggamit ng pinagbabawal na G, si Father. Diba? Dahil naghinala ka, dahil nagduda ka, na merong mali sa paggamit ng confidential funds ng Vice President, kinasuhan mo siya ng plunder, malversation, kinemirut, graft and corruption, at kung ano-ano pa sa ombudsman. Na by the way, ombudsman, hindi ka dapat manghimasok dito. Unang-una, si Sara ay isang impeachable officer. So, kailangan ma-impeach muna si Inday bago niya ito kakasuhan. Kaya ikaw, Boying, na feeling mo, ka-level mong presidente sa sobrang yabang mo, ipapaalala ko lang ulit sa'yo. Okay? I-impeach niyo muna si Sara bago niyo siya kakasuhan. Anyway, itong drug addict na paring ito, itigil mo yung yung pagpapanggap mo, isa ka namang bulaang propeta. Hindi naman kami sure kung hindi ka na gumagamit. Diba? Sabi mo lang, hindi ka na gumagamit. Pero sa datingan mo, nasasabihin mong nagdududa ka, tamang duda ka eh. Kung may problema ka, okay, sa confidential funds ni VP Sara na matagal nang in-explain iyan, pumunta ka sa COA, napakadali ng solution sa tanong mo. Napakadali ng solusyon sa nirereklamo mo, pupunta ka lang sa COA. Kilala na ng COA yan eh. Nagbigay na nga ng unmodified opinion, paulit-ulit ko itong sinasabi, putang ina naman. 2023, 2024, 2025. Unmodified opinion ang ibinibigay ng COA sa Office of the Vice President. Kaninong opisina ng ahensya ng gobyerno nakakatanggap ng unmodified opinion mula sa COA, bukod sa Vice Presidente? Diba? Putang ina, inuna mo pang kasuhan yung sinasabing mong 125 million na confidential funds ni VP Sara kesa dito sa trilyong pagnanakaw na ginawa sa administrasyon ni Bangag. Na hindi naman lahat ito mangyayari kung hindi pirmado ni Bangag. And again, si Bangag ang presidente ng Pilipinas. Alam man, hindi niya alam lahat ang nangyayari nito. Tandaan niyo, ladies and gentlemen, kanina ba tayo maniniwala? Mas maniniwala ba kayo dito sa adik na paring ito na bata ni Trililing at saka ni Saba de Lima? O mas maniniwala ba tayo kay Saldico na nagsabing ang mastermind ng lahat ng ito ay si BBM? Si Saldico na 3 taong appropriation chairman ng Congress. Tropa nila Charis, nila JJ Suarez, ni Martin Romualdez, na siyang may hawak ng pera, na siyang gumagawa ng mga bajay-bajay na ipapabigay para sa Malacanang kay Ngagba. Sino ba ang mas papaniwalaan natin? Itong adik na bata ni Trililing, na alam naman natin si Trililing kung gano'n din kasinungaling. O itong si Saldico, na kasama mismo sa pagpaplano, pangungura, pagnanakaw at pagdi-deliver ng kwarta dito kay Martin Romualdez at kay Bangag. My God, Father, pwede ba ipakita mo muna sa amin ang proof mo na hindi ka na gumagamit? Kasi sa itsura mo, sa datingan mo, sa mga sinasabi mo, mukhang kulang ka sa follow-up. Diba? Follow-up lang yan eh. Tapos ipahinga mo. Tamang duda ka eh. Tamang hinala ka. Tapos yung sasabihin mo na hindi kasi hinarap ni VP Sara, hindi in-explain sa tamang plataforma, putang ina, hindi ka lang kasi nakikinig o dahil ayaw mong makinig. Ganun lang kasimple, ilang beses ng pinaliwanag at COA nan mismo ang nagpaliwanag. COA ang merong karapatan, COA ang nasa posisyon para magsabi kung merong mali sa confidential funds o any budget ng any agency of the government. Now, kung meron kang gustong habulin na pondo
na hindi ginamit na tama, I think si Saba de Lima, yung kaibigan mong mahilig lumamo ng Saba. Hinahabol ng COA yan. Dahil nung siya ay secretary pa ng Department of Justice, meron siyang unliquidated cash advances and intel funds. Okay? Hinahabol ng COA, pinababalik ng COA. Kasi dahil hindi ito niliquidate ni De Lima. Siguro enjoy na enjoy si De Lima na habang nagpo-pole dancing sa harap ng mga bilanggo. Di ba? Ini-enjoy niya yung pera na kinuha niya mula sa gobyerno. Malamang ginamit niya dahil nga mahilig sa Saba to eh. Magkano kayang bayad sa Saba na sinusubo nito araw-araw ng panahon na yun? Putang ina. Yan ang habulin niya si Saba de Lima. Kung magmalinis naman, akala mo naman, hello. Kaya nga nung sumigaw ka, di ba, na ikulong yung mga kurakot, ano nangyari sa'yo? Nahirinan ka, inubo ka, kala ko nga, atakihin ka ng hayop ka eh. Putang ina. Hoy, Flavio, Father, ipakita mo muna sa amin ng pruweba na hindi ka na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Dahil sa itsura mo, mukhang kulang ka lang sa follow-up. Hayop ka. Kapwisit.